Finally, dumating na po ang pinakabagong Yamaha Lexi 155 at talagang astig at maporma din yung kanyang body and design. Lalong-lalo na po ito pong kanyang daytime running light at nandirito naman po sa bandang itaas ito pong kanyang turn signals. Meron pang maliit na windscreen. Ito po yung ating bibigyan ng walk-around review ngayong araw. At ito po pala yung kanilang glossy black color. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang pogi din po pala sa personal, ito pong pinakabagong Yamaha Lexi 155. Ito pong kanyang main headlight ay nahahati po ito sa tatlo at naka full LED po ito pong kanyang high beam at low beam. Agaw pansin din po ito pong kanyang daytime running light na hugis kidlat. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang bulb type na turn signals. At ang kagandahan po pala nitong scooter na ito, mayroon po siya ritong windscreen na black color at may nakalagay naman po rito na Yamaha decal. Meron po siyang decals rito na blue color, combination with gray. Nakalagay po rito is 155 LX dahil nga Lexi po yung kanyang model name. At dito po sa kanyang side profile, meron po siya ritong Yamaha logo na bilog. Yamaha na decal in white color. Meron po siya ritong decals na white. Combination ng blue at dark gray at may nakalagay po rito na LX dahil nga po Lexi yung kanyang brand name or model name. At dito po sa bandang itaas, meron po palang blue core badge dito sa kanyang handlebar cover. At meron din po pala itong Yamaha Motorcycle Connect na kung saan ay pwede po nating i-connect yung ating mga mobile phones para po ma-access natin yung kanyang internal system. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na glossy black. Glossy black din po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 90-14. Tubeless na po ito. Naka fully digital meter panel display po ito at makikita po natin dito sa magkabila ito pong kanyang mga light indicators. At meron po tayong makikita rito na Lexi 155. Hindi po siya visible sa camera pero I think kapag naka-on ito pong scooter na ito ay iilaw yan. Sa ngayon hindi natin makikita dahil hindi po activated ito pong scooter na ito. At meron naman po siya ritong dark gray color na cover. At ito pong kanyang handlebar cover ay combination ng matte black at dark gray at meron po siyang Yamaha logo rito sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong menu button, meron po siyang high beam, low beam, turn signal selector at horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po siyang auto stop start system, hazard button at electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers. At ang kagandahan po pala nito pong scooter na ito ay equip po ito ng park brake lock. At ito pong kanyang mga side mirrors na stock ay dahon type po ito. Mapunta naman po tayo sa kanyang ignition. Ito po pala ay gumagamit ng mechanical key with shutter lock key for safety purposes. Mayroon po pala siya ritong stop and start system na badge. Ito po yon, yung nadirito sa bandang itaas na button. Which is magagamit naman po natin yan pagdating po sa mga stoplight. Ay makakapag-save po siya ng more fuel. At dito po sa left side, meron po siyang pocket rito na open, maluwag din. Pwede po tayong maglagay rito ng coins, gloves, at mobile phones. At bukod dyan, meron na rin po pala itong USB Type A port. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable na Type A ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets anytime, anywhere. Meron po siyang utility hook dito po sa gitna. At ito po palang ating Lexi 155 ay ito po yung version ng Yamaha na mayroong footboard. So ito yung hinahanap ng karamihan dahil especially pagdating sa mga kargahan, no, malaking bagay itong footboard dahil pwede nating ilagay rito yung mga existing baggage na malalaki na hindi naman po kakasya dito sa compartment or underseat compartment. Meron naman pong nakatatak rito na Lexi 155. Maluwag po ito at flat, kaya marami tayong mailalagay rito na mga personal belongings. At malapad din po ito pong kanyang footboard. Meron naman po itong anti-slip na cover, kaya hindi ka dudulas rito. Ito pong kanyang upuan, malapad din po ito, ayan mataba rito sa harapan. Tapos patulis dito sa dulo. May katigasan po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover.
Itim din po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Die-cast na po ito. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Medyo maluwag na rin, no? Itong kanyang underseat compartment. Pero sa tansya ko, hindi po kakasya rito ang half-face helmet. Pero okay na rin po yan dahil dito po kasi located dito pong kanyang battery compartment. So ang kagandahan naman nito, pagdating po ng rainy season, mayroon tayong madadaanan ng mga baha ay pwede nating ilusong kung kinakailangan. Ito pong Yamaha Lexie 155 dahil mataas naman po yung kanyang battery compartment. Unlike other scooter na nandirito sa footboard, located yung kanyang battery. So plus point yan para sa akin. Dito na rin po pala located dito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ngayon naman po ay sasakyan natin ang pinakabagong Yamaha Lexie 155 para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. May kababaan din po pala ito pong scooter na ito. At para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Ito na lang po yung inyong gawing set height reference. At kung akin naman pong tatansyahin ay kayang-kaya naman po itong maabot na mga 5'3" and above. O diba? Goods na goods, pasok na pasok para po sa mga Asian heights. Dito po sa kanyang side profile, dito sa upper part, may nakalagay po pala rito na 155LX. 3D emblem po ito in gray color. At meron naman po siyang decal rito sa bandang gitna na combination ng white, gray at blue. At may nakalagay po rito na BBA, Variable Valve Actuation, Lexie. Ito pong kanyang foot pegs para po sa ating backrider ay alloy po ito. At ito pong kanyang side stand ay equipped na po ito ng side stand engine cutoff switch. Once po na nakababa ito pong kanyang side stand, ay hindi na po magi-start ito pong scooter. So isa po ito sa kanyang safety features. Metal po na tubular, ito pong kanyang side stand at center stand. Ito pong kanyang engine ay wala pong pagkakaiba doon po sa engine na nakasalpak doon sa ating Yamaha NMAX at Yamaha Aerox 155 na standard type. Mayroon naman pong naka-intact rito na Yamaha. Meron po itong 3 pins at itim po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Kaparehong kapareho po ito ng Click 160 dahil naka-single shock lang po ang mga ito. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng drum brake. Glossy black po ang kulay nito pong kanyang cashwheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 100 by 90-14. Tubeless na po ito. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Naka full LED po pala ito pong kanyang brake light. Habang dito na rin po pala, included na po rito sa kanyang tail light assembly, ito pong kanyang bulb type na turn signals. Meron po itong plate light. May added light reflector na bilog dito sa magkabila. Meron pa po rito sa ibaba. At ito pong kanyang rear fender, kanya pong nagsisilbing plate holder. Ito pong kanyang exhaust pipe, black color po ito pong kanyang body. Itim din po ito pong kanyang head protection guard. At meron po itong single exhaust. Matte black din po ang kulay nito pong kanyang brace para po rito sa kanyang rear wheel. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 15 HP at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Yamaha Lexie 155 ay nagkakahalaga po ito ng 99,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 13,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 4,931 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas nito pong pinakabagong Yamaha Lexie 155 ay maaari nyo po akong i-PM at i-message para matulungan ko po kayo na makapaglabas ng inyong dream scooter. At kung nagustuhan nyo naman po ito pong aking riding jersey na suot ngayon, at kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover, o di kay helmet, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap.